serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Muslim community sa paggunita sa Ramadan. Sa kanyang mensahe, ipinarating ng Pangulo sa mga kapatid na Muslim sa bansa at sa buong mundo ang kanyang pakikiisa sa okasyon ng Ramadan. Tuwing buwan ng Ramadan, isinasagawa ng mga Muslim ang pag-aayuno at ginugugol ang panahon sa pangingilin at panalangin. Para sa Pangulo, isa itong pagpapakita ng pananampalataya na nagbubukas sa mga ito na makalikha ng mas matatag na komunidad. Umaasa si Pangulong Marcos na magdudulot ng mas matatag na relasyon, pagpapatawad at kapayapaan ang isang buwang paggunita sa Ramadan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, taos-pusong nakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng dalawang Pilipinong seamen na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels sa sinasakyan nitong barko sa Red Sea. Tiniyak ng Pangulo na lahat ng paraan upang maiuwi ang mga labi ng kanilang mahal sa buhay. Inihayag din ng punong ekutibo na ligtas ang iba pang 13 Pilipinong sakay ng barko sa Djibouti at inaasikaso ng Philippine Embassy sa Cairo ang mabilisang pag-uwi ng mga ito sa Pilipinas. Inatasan na rin ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Health upang ibigay ang pangangailangan ng mga apektadong seaman at ng kanilang pamilya. Samantala, nanawagan naman si Pangulong Marcos sa buong mundo na tapusin ang gulo at igalang ang karapatan sa paglalayag. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, nagpaabot ng pasasalamat si House Speaker Martin Romualdez sa international community kasama ang Indian Navy sa pagliligtas sa nalalabing sakay ng barko na tinamaan ng missile attack ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Kabilang sa mga ito ang 10 tripulanteng Pilipino na nasa ligtas ng kalagayan. Aniya, kapuri-puri ang ipinakitang dedikasyon ng mga otoridad upang mailigtas ang mga sakay ng barko kasama ang Pilipinong seafarers.
Kinilala rin ni Romualdez si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs sa mabilis na pagtugon sa insidente at pagpapaabot ng tulong sa mga Pilipinong marino at mga pamilya nito. Kasabay nito, ipinaabot din ni Romualdez ang papuri sa katapangang ipinakita ng mga seafarer. Patuloy aniya ang pagluluksa ng bansa sa dalawang kasamahan ng mga ito na nasawi dahil sa insidente. Kaugnay nito, siniguro ni Romualdez na patuloy na isusulong ng pamahalaan ang kapakanan ng overseas Filipino workers saan mang bahagi ng mundo ang mga ito nagtatrabaho. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinatunayan ng 14.2 bilyong dolyar na foreign direct investment na naipatupad mula Hulyo ng taong 2022 na tama ang mga ipinatupad na hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tuluyang makabangon ng Pilipinas mula sa epekto ng pandaigdigang pandemya. Ito ang inihayag ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa datos ng Board of Investments o BOI ng Department of Trade and Industry o DTI. Aniya, nagbunga ang pagsisikap ng Pangulo na makahikayat ng mga mamumuhunan bilang patotoo sa hangarin ng pamahalaan na mapagbuti ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi pa ni Romualdez na ang mga proyektong naikasa mula sa mga pagbisita ni Pangulong Marcos sa ibang bansa ay katumbas ng 20% ng kabuuang pledges na nakuha ng administrasyon. Ilan sa mga proyektong ito ay natapos ng magparehistro sa investment promotion agencies ng DTI at ang iba ay ipinatutupad na. Ang mga FDI na ito ay nasa iba't ibang industriya gaya ng manufacturing, IT/BPM o Information Technology Business Process Management, renewable energy, infrastructure, transport at logistics, agriculture at retail. Nasa 16 na proyekto ay nasa manufacturing o katumbas ng 35% na sinundan ng IT/BPM na may 10 o 22% at renewable energy na may 9 o 20%. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, National Economic and Development Authority o NEDA, kumpiyansa na magiging positibo ang resulta ng mga ipatutupad na programa ng pamahalaan para sa pagpapalakas ng puwersa ng paggawa sa bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patuloy ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglikha ng mga paraan upang mapabuti ang kalagayan ng mga negosyo sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na magiging positibo ang resulta ng mga ipatutupad na programa ng pamahalaan na may kinalaman sa pagpapalakas ng labor force ng bansa. Ito ang tinura ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan makaramang pagtala ng 4.5% na unemployment rate ito lamang buwan ng Enero batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Bukas nakatakdaang lagdaan ni Balisacan ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Trabaho para sa Bayan Act kasama si Labor Secretary Bienvenido Leguesma sa punong tanggapan ng NEDA sa Pasig City. Una nang ipinagmalaki ng NEDA na napanatili ng Pilipinas sa mga job-generating investment ito sa pamamagitan ng pagtugon sa skill mix matches sa labor market. Kasunod dito sinabi ni Balisacan na patuloy ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglikha ng mga paraan upang mapabuti ang business environment sa bansa. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, agad na sisimulan ang public hearing sa pagrebisa ng Executive Order No. 12 Series of 2023 upang maingat na isaalang-alang ang lahat ng mga pananaw ukol dito. Kaugnay nito, inatasan ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang Tariff Commission, isang ahensya sa ilalim ng NEDA na magsagawa ng open discussions sa mandatory review sa mga stakeholder at environmentalist na nagsusulong ng ilang amyenda sa EO No. 12. Sa isang statement noong Marso 5, inihayag na irerebisa ang executive order sa sasagawang public hearings para pansamantalang maibaba ang rates ng import duty sa ilang electric vehicles, mga parts at components nito sa loob ng 5 taon. Sa ilalim ng Section 1608 ng Tariff and Customs Code of the Philippines o mas kilala bilang Flexible Clause, bago magsumite ng anumang rekomendasyon ang NEDA sa Pangulo, ang TCI kailangan munang magsagawa ng public hearings kung saan ang mga interesadong partido ay bibigyan ng pagkakataong madinig. Isinusulong ng mga stakeholder ang pagsasama sa electric motorcycles sa tax break dahil sa malaking maiambag nito sa layunin ng pamahalaan na lumipat sa fully electric transportation system sa 2040 tulad ng nakaprograma sa Department of Trade and Industry. Ayon sa Statista Research Department, may 7.81 milyong pribadong motorsiklo at tricycles na nakarehistro sa Pilipinas noong 2022 na karamihan ay bumabiyahe sa mga kalsada sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 7 sa bawat 10 Pilipino handang ipaglaban ng bansa laban sa mga dayuhan. Ito ang resulta ng isinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research Group mula Disyembre 10 hanggang 14 ng taong 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Mayorya ng mga Pilipino ang handang ipagtanggol ang bansa kung magkakaroon man ng gulo sa pagitan ng Pilipinas at ng dayuhang kalaban, ayon yan sa Okta Research. Sa isinagawang tugon ng masa survey ng grupo, lumalabas na 77% ng mga Pinoy ang handang ipaglaban ang Pilipinas habang 23% naman ang hindi. Pinakamataas ang porsyentong naitala sa mga taga Mindanao kung saan umabot sa 84% na respondents ang nagsabing ipagtatanggol ang bansa, habang pinakamababa naman sa Visayas na nasa 62%. Pagdating sa age groups, nasa edad 45 to 54. Ang may pinakamaraming tugon ay paglalaban ng bansa o bumubuo ng 87%. Samantala mas marami sa mga Pilipino na kabilang sa Class D ang handang ipagtanggol ang bansa kumpara sa ibang socio-economic classes. At karamihan din ang handang lumaban ay mga kalalakihan na nasa 82% kumpara sa mga kababaihan na 72%. Ayon sa Okta Research Group, ang naturang survey ay kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines. Isinagawa naman ang survey mula December 10 to 14, 2023 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa higit 1,000 adult respondents nationwide. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, formal na napabilang sa Philippine Navy Reserve Force ang 119 na volunteer na nakakumpleto ng Basic Citizen Military Course o BCMC sa Basco, Batanes nitong Sabado. Ang seremonya sa Basco Municipal Gymnasium ay pinangunahan ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. at Batanes Governor Honorable Marilu Caico na panauhing pandangal. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice Admiral Adasi ang kahalagahan ng pagpapalakas ng Naval Reserve Force bilang bahagi ng Philippine Navy Archipelagic Defense Strategy
upang maprotektahan ang Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon kay Vice Admiral Adasi, ang dagdag na manpower, expertise at suporta ng mga reservists ay mahalaga sa maritime defense at humanitarian and disaster relief operations dahil taglay nito ang mahalagang kasanayan at kaalaman mula sa labas ng militar. Ang mga bagong reservists na inorganisa at sinanay ng Naval Reserve Command sa pamumuno ni Major General Joseph Ferus Quizon sa tulong ng Naval Forces Northern Luzon at Naval Reserve Center Northern Luzon ay magsisilbing force multiplier sa pangalaga ng maritime security sa Batanes at hilagang bahagi ng bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Armed Forces of the Philippines o AFP nilinaw na ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC ay hindi naglalayong pataasin ang tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Ang nasabing konsepto ay ipinatupad ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC na ipinatupad ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro ay hindi naglalayong patasin ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang CADC ay pangkalahatang plano sa pagpapalakas ng depensa ng bansa, partikular sa maritime areas dahil sa binubuo ang bansa ng maraming isla na kailangang protektahan. Paliwanag ni Colonel Padilla, karapatan ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang teritoryo at ang CADC ay para masiguro ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga puwersa ng militar na nagbabantay sa karagatan ng bansa. Binigyang din ni Colonel Padilla na mga operasyon ng AFP sa karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas ay bahagi ng pagtataguyod ng soberenya ng bansa alinsunod sa international law at haharapin ng militar ang anumang hamon sa propesyonal na paraan. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagpayag ng Philippine National Police o PNP na magkaroon ng high-powered firearms sa mga pribadong individual, ikinababahala ng Presidential Task Force on Media Security o PTF-OMS. Kamakailan ay inanunsyo ng PNP na muling papayagan na magkaroon ng malalakas na kalibre ng baril ang mga pribadong individual upang mabantayan o maprotektahan ang kanilang mga sarili. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Tutol ang Presidential Task Force on Media Security na bigyan ng karapatan na magmay-ari ng malalakas na kalibre ng baril ang mga private individuals. Ayon kay PTFOM Executive Director Paul Gutierrez, nakakabahala ang desisyong ito ng Philippine National Police dahil mistulang hindi nila kayang bantayan ang komunidad. Makakalika daw ng takot ang desisyon ng PNP lalo na sa hanay ng media at pribadong individual. Apila ni Gutierrez sa PNP, reviewin nito ang naging desisyon at ikonsidera na maaaring maging resulta nito sa lipunan. Noong nakaraan linggo mismo ang PNP Public Information ang nag-anunsyo na papayagan na muli ng PNP na magkaroon ng malalakas na kalibre ng baril ang mga pribadong individual upang mabantayan nila ang kanilang mga sarili. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nakatakdang selyuhan ng Commission on Elections o COMELEC at Miru Systems Company Limited ang kontrata para sa gagawing 2025 midterm elections. Pangunahan nito ni Chairman George Erwin Garcia at mga komisyoner ng COMELEC ang pakikipagkasundo sa mga kinatawan ng Miru Systems Company Limited.
ang naturang kumpanya ang nagwagi sa nakaraang bidding para sa teknolohiya na gagamitin sa pagsasagawa ng 2025 midterm elections. Kasama sa kasunduan ang 110,000 mga makina, ballot boxes, printing of ballots, mga laptops at iba pa na gagamitin sa halalan. Samantala, limitado lamang ang kontrata sa pagrenta ng COMELEC sa mga teknolohiya at kagamitan ng Miro Systems. Maliban sa mga nabanggit ay kasama rin ang transparency audit o count o fast track para sa 2025 national and local elections. Nagpasalamat naman ang Miro Systems Company Limited sa pagtitiwala ng COMELEC at tiniyak na susunod ito sa terms of reference at pagsiguro sa isang malinis at mapayapang halalan sa taong 2025. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, muling nagpaalala ang Manila Electric Company o Meralco sa publiko hinggil sa kuryente tipid tips sa nalapit na panahon ng tag-init. Ito ay kasunod ng pahayag ng Pag-asa hinggil sa patuloy na paghina ng hanging amihan o northeast monsoon, kaya't asahan ang maalinsangan at mainit na temperatura sa mga susunod na araw. Sinabi ng Meralco na kadalasang tumataas ng 10 hanggang 40% ang konsumo sa kuryente ng isang tahanan tuwing tag-init, kaya kailangang bantayan ang pagkonsumo sa kuryente kasama sa mga pwedeng gawin ng mga kumukonsumo ng kuryente ang pagtanggal sa saksakan ng appliances kapag hindi ginagamit, paggamit ng LED bulbs sa mga pailaw. Makabubuti rin kung maramihang mamlansya ng mga damit, regular na paglinis ng air conditioner filters at mga electric fan. Nabatid na tumaas ang presyo ng kuryente ngayong Marso ng 2 sentimo bawat kilowatt hour at posibleng tumaas pa sa pagpasok ng tag-init. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kauna-unahang Inclusive Learning Resource Center sa Rehiyon 2 binuksan sa Cabarogis, Quirino. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Nang ruginte operasyon, tikaunaan nga Inclusive Learning Resource Center wino ILRC itentero Rehiyon 2 ang masarakan ni Probinsya ti Quirino. Indaulwan ni Senate Committee on Basic Education Chair Senator Sherwin Gatchalian ti panangilukat iti ILRC iti Cabarugis Central School Integrated SPED Center iti ili ti Cabarugis. Ti proyekto nang rugian na ipasdek iti pandemya ket gandat na ang masulbar ti kasapulan iti panagadal dagiti learners with disabilities iti probinsya tapno masigurado ti inclusivity ken nagpapada ang magunod kan maipaayan ti basic education. Iti mensahe na impaganatgot ni Gatchalian nga awan ti ubing nga maibati wenno mabaybayan naglalo dagiti addaan pisikal a pakarigatan da ket amin kununana maipaayan ti kalidad nga edukasyon. Kada iti celebration ket naisayang kati turnover of responsibility iti Schools Division Office ti Quirino ngayong dauluan ni Superintendent Madeline Macaling. Manipudto kay Garaw City dayti ni April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw.
Puntahan naman natin ang Baguio City, 13 bilyong piso na target collection para sa taong 2024, punteriya ng Bureau of Internal Revenue sa Cordillera. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Punteriya ti Bureau of Internal Revenue Cordillera makakolekta iti 13 bilyon na peso sa buwis iti katawen 2024 iti entero nga rehiyon Cordillera. Sigon kani Attorney Claire Corpus, Regional Director ti BIR CAR, iti nasa nga target ket nangat-ngato iti 22% manipod iti nakolektada iti 2023 adumanon iti nasarok sa 10 bilyon na pesos. Impanakal namat nga iti bulan iti Enero ket naragpatda iti target collection at 22% nga panagdato ken manariman pa lang iti panakasimpati koleksyon da iti bulan iti Pebrero. No pay kasta kinunana no pagtipunan iti bulan iti Enero ken Pebrero iti ngatawan ket mapatapataan naragpatdan iti 10% nga increase. Kumpiyansa mat iti nasong opisyal ang maragpatan damanan iti punteryada makakolekta ang buwis iti ngatawan babaen iti tulong nagati taxpayers manipod ti lokal gobyerno, pribadong individual ken kastamatan nagati pribado a kumpanya. Inyo nay unay na masapol ang makakolektada iti nananay nga buwis nga agsublimat lang iti publiko babaen iti naduma-duma nga serbisyo iti gobyerno. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, kababaihan sa Pandan, isinailalim sa basic haircutting training sa pagdiriwang ng Women's Month. Narito si Jan Tatad para sa balita. Bilang parte kan pagselebrar kan bulan ni mga kababayihan ngunya na taon, isinairarom kan LGU Pandan, nasa 15 kababayihan hali sa manlain-lain na barangay kan Banwaan sa libreng basic haircutting skills training kan nakalihis na semana. Ang nasabing aktibidad na isagibo sa paagi kan sa inang Municipal Social Welfare and Development Office sa pakikipagtabangan sa Testa Catanduanes sa Cudcabugaw School of Handicraft and Cottage Industries Incorporated na namayo kan nasabing training as nagtaonin haircutting kits tanganing magamit kan partisipantes. Obheto kan lokal na gobyerno nin Pandan sa nasabing tulong aldaw na training iyo an matawanin dagdag kasanayan ang mga partisipante asin makataunin dalan sa mga inipasiring sa mga oportunidad sa trabaho maging sa kabuhayan. Mientras tanto sa panghuring aldaw kan sa inang training nagsagibo nin community service ang mga partisipante kung sa naghatod sindaning libreng pagbunting sa mga buhok kan mga estudyante hali sa Pandan School of Arts and Trades sa Good Pandan Central Elementary School asin ini bilang sa indang practical application kan sa indang mga naukudan. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, 83 individual mula sa Cebu at Negros Oriental matagumpay na na-deploy ng Department of Migrant Workers Region 7 sa ilalim ng Seasonal Workers Program para sa bansang South Korea. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Ana sa 83 kamasubuan unog nagrense sa malampusong na-deploy sa Department of Migrant Workers Region 7 ngadto sa nasod sa South Korea. Matod ni Attorney Carl Ariola, ang Regional Director sa DMW7, ana sa 23 niini ang gikan sa Dakbayan sa Dumaguete, lalawigan sa Negros Oriental ug ang 60 gikan sa lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes dinhi sa lalawigan sa Subo. Una ni biya ang first batch gikan sa Subo ug first batch gikan sa Negros Oriental niadtong Marso 7. Samtang ang second batch gikan sa Subo ni biya ni adtong Sabado. Sila na deploy ubos sa seasonal working program kon SWP sa DMW. Sulod sa tulo ngadto sa 5 ka bulan sila magtrabaho isip agricultural seasonal workers. Ang SWP usa ka programa sa DMW pagtabang sa nasod sa South Korea sa pagtubag sa ilang kakuwangon sa mga mamumuo alang sa ilang farming o fishing communities. Kini si Carmel Matus Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Sangguniang Panlalawigan sa Iloilo magsasagawa ng Joint Committee hearing tungkol sa epekto ng El Nino sa probinsya. Narito si Bing Pabiona para sa detalye ng balita. Magahiwat sa Joint Committee hearing ang Committee on Disaster Risk Reduction and Management kag Committee on Agriculture sang Sangguniang Panlalawigan sang Iloilo subong nga Lunes. Tuyo sang Joint Committee hearing nga hibalaon ang epekto sang El Nino phenomenon sa probinsya. As of March 4, 2024, may 16 na ka mga banwa ang apektado sang El Nino sunod sa report sang Provincial Agriculture Office. Si 4th District Board Member Rolando Distura bilang chairman sang Committee on Disaster Risk Reduction and Management nagsiling nga kinahanglan mahatagan sang igtalupangod ang sitwasyon sang mga mangunguma. Luyag niya mahibaluan ang kahimtangan sang bugos nga probinsya kung ano kasangkad ang halit nga natugas sang El Nino. Kaupod sang komitiba ni Distura ang Committee on Agriculture sa pagpamuno ni 2nd District Board Member Rolito Kahilig. Gikan sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Inaugurasyon ng ika-160 na Malasakit Center ginanap sa Davao Occidental. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Gipangunahan ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang nahitabong inaugurasyon sa ika-160th Malasakit Center sa Davao Occidental General Hospital sa Barangay Lakaron, Malita, Davao Occidental kaniadtong Biyernes, Marso 8. Dungan sa maong aktibidad ang pagpangpudapudog rice package, vitamins, volleyball, basketball, bisikleta ug pagkaon alang sa mga pasyente ug staff sa maong hospital. Gikalipay usab kini sa mga taga Davao Occidental ang pag-abli sa Malasakit Center sa ilang lugar tungod akong tabang kini nga mahatag ngadto kanila labi na sa mga balay runon sa hospital. Samtang gihangyo usab ni Senator Bongo ang namuno sa maong hospital nga dili biyaan ug hatagan og importansya ang mga naglisod nga mga pasyente sa paghatag og serbisyo sa 160th Malasakit Center. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na mahigit 100 kumpanya mula Estados Unidos ang nagpahiwatig ng interes para magtayo ng connective infrastructure, information and communications technology at critical minerals operations sa Clark. Sa isang pahayag, sinabi ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang na mula sa dating US Air Base, ang Clark ay naging top tourist destination and investment hub sa gitnang Luzon. Ayon sa BCDA, nagpahiwatig ang mga US companies noong Senior Leaders Seminar sa Washington, D.C. nitong nakalipas na buwan. Sa naturang kaganapan, isinulong ng BCDA ang mga investment opportunities sa New Clark City, Clark Freeport Zone at Clark International Airport.
Ilan sa mga isinulong ng BCDA ay ang 170 ektaryang Philinvest Innovation Park sa New Clark City, ang 3.17 bilyong dolyar na Subic Clark Batangas Railway System at ang 152 milyong dolyar na Clark National Food Hub. Nakipagkita din si Bingkang at BCDA Chairman Delphine Lorenzana kay US Secretary of Commerce Gina Raimundo para irekomenda ang Clark bilang ideal investment hub para sa mga kumpanya sa Estados Unidos na naghahanap na palawigin ang kanilang presensya sa Pilipinas. Si Secretary Raimundo ay pangungunahan ang US Trade and Investment Mission sa Pilipinas mula Marso 11 hanggang 12. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na ihihinto ng Philippine National Railways o PNR ang kanilang operasyon mula Governor Pascual patungong Tutuban at Tutuban patungong Alabang simula sa Marso 28 para mapabilis ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR project sa Maynila. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, sususpendihin ang serbisyo ng PNR sa loob ng 5 taon para siguruhin ang kaligtasan ng mga pasahero habang ginagawa ang NSCR. Sinabi ng DOTR na habang nakahinto ang operasyon sa Maynila, ang konstruksyon ng NSCR ay mamadaliin ng 8 buwan para makatipid na mahigit 15 bilyong piso. Ang NSCR ay isang state-of-the-art 147-kilometer rail line na inaasahang magpapaiksi ng biyahe mula sa Clark, Pampanga patungo sa Calamba, Laguna sa loob lamang ng halos 2 oras. Inaasahan na aabot sa 800,000 pasahero ang maseserbisyuhan nito kada araw. Sa hangaring mapaluwag ang trapiko sa Maynila at mapalakas ang ekonomiya ng mga syudad at munisipalidad na tinadaanan nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na umakyat ang bilang ng mga unemployed Filipinos sa unang buwan ng 2024 kung saan nagtala ito ng 4.5%. Sa ulat ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, umakyat ang unemployed mula 15 taong gulang pataas sa 2.15 milyon nitong Enero. Mas marami kumpara sa 1.6 na milyon na nairehistro noong Disyembre ng nakalipas na taon. Ibig sabihin nito na ang bilang ng mga walang trabaho ay tumaas ng 228,000 individual. Subalit mas mababa naman ito sa bilang ng walang trabaho na 2.38 milyon noong kaparehong buwan ng taong 2022. Ayon sa PSA, ang sumusunod na sektor ng industriya na may pinakamataas na pagbaba ng mga trabaho mula Oktubre 2023 hanggang Enero 2024 ay ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na nabawasan ng mahigit 1 milyong trabahador, agriculture and forestry nabawasan ng mahigit 900,000 trabahador, public administration and defense, compulsory social security mahigit 100,000, manufacturing, 82,000 trabahador at accommodation and food service activities na nabawasan ng 67,000 empleyado. Iniulat din ng PSA na mayroong 6.39 na milyong underemployed na individual o yung mga nagsabi na gusto nilang may karagdagang trabaho o mas maraming oras na trabaho nitong Enero, na mas malaki kumpara sa 6 na milyong individual noong Disyembre. Ang figura ng underemployment ay mas mababa sa 6.65 milyon kumpara sa Enero ng taong 2023.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. madaling dinispatcha ng De La Salle University ang University of the Philippines para manatiling bokya ang Fighting Maroons. Tinalo ng Lady Spikers ang UP sa loob lamang ng 3 sets, 25-15, 25-17 at 25-18 sa Women's Volleyball Tournament ng Liga na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Pinangunahan ni reigning most valuable player Angel Canino ang Lasal sa nagawa nitong 16 na puntos na nanggaling sa 13 attacks, 2 blocks at 1 service ace habang nagbigay din ng 6 na digs at 4 na receptions. Sumunod naman sa opensa si Shivana Laput na nakapagtala ng 8 puntos habang nag-ambag sina Thea Gagate at Alea Malaluan na may 8 puntos at 6 na puntos ayon sa pagkakasunod. Nanguna naman si Joanne Monares sa nagawa nitong 9 na puntos at 8 receptions para sa panig ng UP na nakuha ang kanilang ika-6 na sunod-sunod na talo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ni Filipino Olympian gymnast Carlos Yulo ang bronze medal sa kanyang paboritong event na floor exercise sa FIG Apparatus World Cup na ginanap sa Baku, Azerbaijan. Pumangatlo si Yulo sa score na 14.366 points sa likuran ni Yahor Sharamko na nakakuha ng 14.933 points at Minami Kazuki ng Japan na nakascore ng 14.666 points. Malaking tulong ito sa kanyang kumpiyansa pagkatapos bumagsak sa iba pang niyang paboritong events katulad ng vault kung saan nagtapos si Yulo sa ika-21 pwesto. Bumagsak din ang 6-time Asian champion at 9-time Southeast Asian Games Golden Boy sa ika-16 na pwesto sa horizontal bar at ika-41 pwesto sa pommel horse. Bukod kay Yulo, nakapasok din sa finals sina Levi Vivar at Emma Malabuyo sa women's uneven bars at floor exercise ayon sa pagkakasunod. Ang World Cup Series ay isang qualification event para sa 2024 Paris Olympics. Ang top 2 athletes kada aparato base sa Olympic Qualification World Cup ranking list ay bibigyan ng ticket sa Summer Games sa Paris. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilang laban na lamang at makakabalik muli sa Olympics si Pinay boxer Nesty Petesio. Ito ay matapos makapasok sa quarterfinals si Petesio sa first World Olympic Boxing Qualifiers na ginaganap sa Busto Arsizio, Italy. Tinalo ni Petesio si Nancy Canantaz ng Germany sa pamamagitan ng unanimous decision sa round of 16 ng women's 57 kg division. Susunod na mga kalaban ni Petesio si Maud van der Toorn ng Netherlands kung saan tinalo niya si Jennifer Fernande ng Espanya sa pamamagitan ng parehong unanimous decision win. Otomatikong makakuha ng ticket sa Paris Olympics si Petesio kapag nakapasok ito sa finals. Samantala, malaki pa rin ang pag-asa ni Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam sa men's 57 kg division. Umusad si Paalam sa round of 16 pagkatapos manalo kay Andre Bonilla ng Mexico sa bisa na 3-1 split decision. Susunod na mga katapat ni Paalam ay si Shokor Ovezov ng Turkmenistan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Muling ibinandera ng kapuso primetime action hero na si Ruru Madrid ang wagas niyang pagmamahal sa kanyang girlfriend na si Bianca Umali. Isang appreciation post ang ibinahagi ng binata para kay Bianca sa kanyang social media account ilang araw matapos mag-celebrate ang actress ng kanyang 24th birthday last March 2. Sa Instagram, nag-share si Ruru ng mga litrato nila ni Bianca na kuha sa kanilang farm getaway. Doon nila ipinagdiwang ang 24th birthday ng dalaga. And may ibinahagi rin si Ruru kung saan ipinakita ni Bianca ang kanyang galing sa pangangabayo o horse riding. Ang caption doon ng aktor, quote and unquote, "Thanks for always being the best." Na may agad namang sagot dyan si Bianca. Sabi niya, quote and unquote, "O mahal ko." Samantala, makalipas ang ilang taon ay muling nakita magkasama ang dating magkarelasyon sina Robbie Domingo at Gretchen Ho. Nag-reunite ang dalawa para sa isang hosting gig at ibinahagi ito ng Star Magic sa kanilang Instagram page ang ilang larawan ng dating magkarelasyon. Caption ng Star Magic sa kanilang post, quote and unquote, "Magic was brought in during a trade partners night with Robbie Domingo and Gretchen Ho as hosts. Thank you for having our Star Magic host your event once again." Base sa larawan ay nag-host sina Robbie at Gretchen sa Trade Partners Night 2023. And matatandaan nung 2013 nang aminin na Robbie at Gretchen sa publiko ang kanilang relasyon. And tumagal lang halos 3 taon ang kanilang pagsasama, ngunit noong March 2017 ay nagdesisyon ng dalawa na tapusin na ang relasyon para pagtuunan ang kanilang mga karera. And sa kabila nito ay nananatili namang magkaibigan itong sina Gretchen at Robbie. And sa katunayan ay masaya itong si Gretchen at binati ang ex-jowa ng ikasal ito kay Mikey Pineda. At sa panghuli natin chika for today, muling ikinasal ang mag-asawang Karil and Yael o si Karil, 3 hari at si Yael Yuzo nitong weekend. Ang kanilang renewal of vows ay bahagi ng kanilang 10th anniversary celebration na ginanap noong March 9. At super proud ang ina ni Karil na si Jasha Padilla at ibinahagi nito ang ilang heartwarming moments ng kasal ng dalawa. Makikita sa pictures na simple at intimate ang wedding pero punong-puno ng pagmamahal at kasiyahan. Sa Instagram, binati ng batikang actress o singer ang mag-asawa matapos ang kanilang intimate renewal of vows. Maraming celebrities ang nagpaabot ng best wishes at congratulatory messages para kina Karil at Yael. Kabilang na riyan sina Carol Banawa, OG Alcacid, Iza Calzado, Lorna Tolentino at marami pang iba. And magugunitan noong February 26 na mangyari ang surprise proposal ni Yael para sa misis na umeres sa live episode ng It's Showtime. Matapos niyang batiin si Karil dahil sa matagumpay na Filipino rock opera ballet na Rama Hari, ay doon na siya biglang lumuhod at inilabas ang Sing Sing. Unang nag-propose si Yael kay Karil noon habang nasa kotse silang dalawa, kaya naman naisipan niyang gawin uli ito sa harap ng madlang people para sa kanilang renewal of vows. And kung matatandaan taong 2014 nang ikasal ang celebrity couple sa San Antonio de Padua Church sa Silang, Cavite. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At
iyan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site. Sa Tinang, sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin syempre ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamanghap ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.